Cain at Abel. Si Cain ang panganay, isang magsasaka. Si Abel naman ang bunso, isang pastol. Masisipag silang pareho at mahalaga sa pamilya. Isang araw, naisipan nilang maghandog kay Lord. Nagdala si Cain ng mga prutas at gulay galing sa kanyang ani. Si Abel naman ay kumuha ng pinakamataba niyang tupa bilang handog. Parehong nag-alay ng dalangin ng magkapatid. Ngunit iba ang naging resulta. Tinanggap ni Lord ang handog ni Abel. Masaya si Abel dahil alam niyang napalugdan niya si Lord. Ngunit hindi tinanggap ang handog ni Cain. Nagalit si Cain. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi tinanggap ang handog niya. Sa kanyang puso, nagsimulang umuspong ang inggit kay Abel. Puno ng galit si Cain kay Abel at kay Lord. Hindi niya magawang tanggapin ang nangyari. Isang araw, inaya ni Cain si Abel na magpunta sa bukid. Habang naglalakad, sinugod at pinatay ni Cain si Abel dahil sa galit. Nang makita ni Cain ang ginawa, natakot siya at nagsisi. Ngunit huli na ang lahat. Ang galit at inggit niya ay nauwi sa isang malagim na krimen. Dito naganap ang unang pagpatay sa kasaysayan ng tao. Ang kasalanan ni Cain ay nagdulot ng pighati sa mundo. Section 4, ang hustisya at habag ng Diyos. Tinanong ni Lord si Cain, "Nasaan ang kapatid mo?" Nagsinungaling si Cain, "Hindi ko alam. Hindi ko siya bantay." Ngunit alam ni Lord ang katotohanan. Pinarusahan si Cain ni Lord, hindi na siya magiging magsasaka, magiging palaboy siya at maghihirap sa buong buhay niya. Ngunit binigyan din siya ni Lord ng proteksyon para hindi siya mapatay. Makatarungan si Lord, ngunit maawain din. Hindi niya hinayaang mamatay si Cain. Section 5, mga aral mula sa lupa. Maraming aral ang matututunan sa kwento ni Cain at Abel. Una, ang inggit at galit ay nagdudulot ng kasamaan. Huwag nating hayaan na kainin tayo ng mga negatibong emosyon. Pangawalang aral, mahalaga ang magpakumbaba at tanggapin ang ating mga pagkukulang. Huwag nating ihambing ang sarili natin sa iba. Panghuli, ang Diyos ay makatarungan at maawain. Pinaparusyahan niya ang kasalanan, ngunit handa rin siyang magpatawad sa mga nagsisisi.